Hawak-hawak namin ngayon ang higanting ng baka. Susubo natin to lahat? Hindi. Pero, kakainin natin to. Dahil sa episode na to, kakain tayo ng some of the weird Filipino street food dito sa Manila. Kami hinihintay natin. Tara! Sarap! Ang Maynila ay punong-puno ng masasarap, pasasaya at eksplosibong lasa ng pagkain. Pero sa kabaliktaran nito, ay may mga pagkain din naman na marahil hindi pangkaraniwan para sa karamihan. At sa video na to, samahan nyo kaming kumain ng some of the weirdest Filipino food dito sa Manila. Saan tanong ko sa'yo, ready ba kumain ng pagong? Mula sa itlog na bugok, kakaibang pares na may-ari ng baka, Okay, so ari ito ng baka. Yes. So, Ganyan. pwede namin kainin ngayon to. 1, 2, 3. hanggang sa isang hidden gem dito sa Binondo na nagbebenta ng sabaw na gawa sa pagong. Okay, so legally pwede siya kainin kasi peste siya. Yes, yung peste. Ah, Nakain, export. Ready ka na ba? Tara! At simulan natin sa isang iconic na balutan at itlugan sa sinasabing balut capital ng Pilipinas. Welcome to Pateros! At nandito tayo sa isang munting tindahan ni Ate Tere. paano nagsimula yung industry ng pagbabalot ng itlog dito sa Pateros? Ever since po ba dati Yes. pa? Kasi ang Pateros, kilalang kilala sa pagdating sa itlog. Opo. Pag sinabi mong balot, maalat, nakatatak sa mga tao, Pateros. Pateros maintains a high-quality balut industry due to its historical reputation. Specialized expertise in duck egg incubation dating back in Chinese traders in 16th century. At meron itong malalim na kultura pagdating sa delicacy na to. Yung Teresa store po, gano'n po siya katagal sa Pateros? Nagsimula ito kasi sa mga ninuno ko pa. So, na-inherit ko lang. Nung nawala na sila, pinagpatuloy ko. So, nag-start ako more than 20 years. Okay. Matagal na. Up to now, yes. Bata pa po kayo nag-iitlog. Ay, oo, tumutulong kami bago kami pumasok sa school. Kailangan magtrabaho muna kami. At para sa episode na to, ay makakasama natin ang isa sa mga founders ng #1 comedy podcast sa buong Pilipinas, which is ang The Cool Pals. Isang komedyante, isang artista, at matatawag ko kaibigan. This is James Karaan. Kung last time ay nakasama natin siya sa pagkain ng masasarap na burgers, ngayon naman ay masusubukan ng pagiging foodie niya dahil sa mga kakainin namin. Nung una mo ba tinikman to, di ka naawa? Awa. Dito, meron din tinatawag, di ba, balot, may penoy, pero meron din tinatawag dito, James, na abnoy. Hindi. Dito lang ba yun? Ang abnoy or bugok are basically eggs that are rejected or rotten or basically pulok. Kumbaga, bago pa lang sila maging balot ay hindi na na-fertilize ang embryo nila. Pero dito sa Pateros at ibang parte ng Laguna ay imbis itapon ang bugok na to ay tinatransform ito sa isang masarap na klase ng bibingka. Ma'am, pwede ko explain, ano po ba yung abnoy na itlog? Yung abnoy kasi, yan yung mga hindi nagawang balot. Okay. Hindi, yan yung walang similya na nabulok. Pero, ano siya na bulok na itlog na pag niluto mo, napakasarap. Okay, so speaking of abnoy, Pops, ito yung itlog na abnoy. Yeah. So, visually, itsura niya, Kita mo na yung mga ugat-ugat, tapos Oo nga may itim pa. oh, Anuhin natin, mahirap ano. Ay, itim, no? Ayan. Wow! Grabe. Parang hindi na siya itlog. Pre, dito pa lang naamoy ko na. Huwag mo nang ilalapit. Wait lang, James. We are food vloggers. Ikaw, Oo ka pala. Oo. dahil na sumama ka last time, isa ka ng official na food vlogger, hindi ka lang comedian, Yes. actor, food vlogger ka na. So, kailangan natin gawin to. Okay. 1, 2, 3. 3 seconds. Okay, sarap. Ang cute! Hindi, ang pungent niya talaga. Hindi, alam mo to be honest, yung amoy nga niya, parang bulok nga. Ganun yung amoy niya. Pero, Paps, maniwala ka, etong itlog na bugok na to o abnoy, pinapaganda nila na pwede na siyang kainin. At pinapasarap. At ang sinasabi ni Ate Tere na pinapasarap nila ay sa pamamagitan ng pagluto ng bibingkang abnoy na nagsisimula sa paggisa ng bawang at pulang sibuyas. Then, ihahalo ito sa itlog na bugok na nabuksan na. At para medyo mabalanse ang baho nito, ay lalagyan na ito ng iba't ibang spices tulad ng wansoy, asin, at MSG. Then, give it a mix at saka na ibubuhos ito sa napakamainit na mantika at lulutuin ito na parang omelette lang. Dahan-dahang i-flip gamit ang plato to cook the other side naman. At pag malasa na at medyo golden brown na ito, ay boom, finish na. Ito ang bibingkang abnoy ng Pateros. Sige, kuha ko dito. Ito, feel ko mas mild yung ano eh.
yung itlog niya. Ito, first time ko po talaga First time mo makakain ito. Ate Tere, cheers tayo. Cheers! Cheers. Harap, di ba? Parang torta lang din. Oo, ganun talaga. Yan ang kalalabasan ng gantong amoy. Eto na. Kahit ganito. Oo, Tapos masarap yung bago niya, talaga. pre, naging lasa. Mawawala yun. Yung smell, Pipiliin mo na. yung smell naging flavor siya. Oo. Di ba? In a good way. Galing, I mean, mamamantika siya, may crispy texture outside. Oo. Parang basically omelette lang siya na creamy sa pinakaloob. Parang feeling ko, ito yung version natin ng stinky tofu. Pwede. Taiwan. Pwede, nice. Oo, tip ko sa suka. Kasi ako takot na takot akong kumain ng stinky tofu nun. Thanks Well, ka po ah. Oo, Sarap, di ba? Masarap. Oo. So, kapag tiga-bateros ka, hindi siya weird. Hindi weird. Normal na yan. Pero kung hindi ka tiga-bateros, medyo weird ba? Curious kang ano yan. Ano ba yung amoy? That's a nice term, mo. Tama, Curious, tama. more on curiosity, hindi siya weird. Oo, kaya yung iba, pupunta sa Pateros para matikman lang yung bibingkang abnoy. Galing, galing, galing. Mula sa Pateros ay bumiyahe na kami dito sa Taguig para puntahan ng isang libliban na kainan na nagbebenta ng paboritong putahe ng mga karaniwang Pinoy. Welcome sa Paresan sa Gate 3. I'm just hanging around. James, nandito tayo sa legendary Paris sa Gate 3. Ma'am, tanong ko sa inyo, kailan pa nagsimula to? Paano nagsimula to para sa ninyo? 25 years na in running and still nandito pa rin sa business na ito. Oh. So nag-start kami maliit lang sa bahay lang namin and then nag-expand kami and then hanggang sa makarating kami rito sa store na to. Oo nga eh, kanina ka pila eh. Ang tanyag na paresang ito ay naging mistulang naging safe space para sa mga Pinoy na nais ng malinamnam na pares na hindi sasakit ang bulsa. At ang hindi pangkaraniwan dito ay bukod sa karne ng baka ay nag-offer din sila ng itlog at ari nito. Ano tong hawak namin, ma'am? Soup number 5 na hindi pa nakaka. Okay, so ari to ng baka. Yes. Ganyan. Pwede namin kainin ngayon to. 1, 2, 3. Ay, hindi, wag. Sandali lang. Wag, hindi pa siya matigas. Hindi pa. Mostly, sir, one of the best seller kasi talaga siya. Okay. Actually, sundalo din yung nag-inform sa amin dati na bakit hindi kayo mag-try ng soup number 5. Okay. Basic lang kasi is Paris Mami. Okay, Yan lang opo. talaga. Mhm. And then may nag-suggest sa amin ng soup number 5. So naghanap tayo ng supplier. Ang supplier kasi ni soup number 5 hindi madali. Kailangan talaga sa regular customer ka ng supplier kasi kapag punta ka lang sa ibang store, hindi siya available. Sinasabi na nag-iimpluwensya ng China at siguro mga kalapit bansa sa Southeast Asia ang pagkain ng pribadong parte ng baka. At merong pinaniniwalaan na nakakagana daw itong alam nyo na. Paano masasabi na maganda ang ng Mother baka? ko. Mami, paano yung Ay, nako masasabi? mami, nako, ito na. Kailan kasi sir, bagong kasay. Bago. Fresh. Ate Ann, meron bang psychological effect na pag sinabi mo kumain ka ng ari ng baka, kasi sabi nila, pampalakas daw. Totoo ba yun? Sex dessert. Yes, marami nagsasabi talaga. And tested yan ng ibang customer namin. Kasi pag halimbawa, ano meron sa inyo? Soup number 5, ay, may laban ako. Ganon ang sabi nila agad. May laban ako. Yes. Saan? Sa... Alam nyo na, yeah. Gusto mo Ito na. Pwede kaya natin tanong sila, sir? Ay, Medyo paano? order nila eh. Hindi namin dami ng parisan sa buong Pilipinas, Metro Manila. Ano yung masasabi niyo yung pagkakaiba ng parisan niyo dito? Kung mapapansin nyo, sir, ano siya, masabaw siya. Yung Oo iba nga. kasing pares kasi is parang adobo lang, salt Okay, lang. oo. And makikita mo, white siya. Sabi nga nila pares na kano eh, kasi puti. Paris na? Kano. Kasi maputi. Medyo parang lengua yung Yeah. itsura niya. Yung iban kasi, milky. Milky, oh. Yung iban kasi, sir, is very dark. Anyway, James, excited na ako kumain ng ari. Excited. Ah, So, hindi, I mean ari na may pares. oh yeah. Yeah. So tagal-tagal ng 30 years of my life, ngayon ko lang masasabi na excited na ako kumain ng kasama ka. Bromance yan. Tayo na magkasama. Ito, masyado mo binamagit siya. Ikaw nakailan? Yan, Ikaw, puro ka. Ete. Ang pares nila ay parang gravy-like style na medyo brown at malapot. Nagawa sa kaldo ng baka at pampalapot na merong iba't ibang herbs and spices na hindi ko na pwede sabihin. Pwede kang pumili ng normal na karne, pero dahil palaban kami ni James, ay pinili namin ang ari ng baka. Lalagyan ng spring onions at fried bawang, then boom, ready to serve. James, Uy! here we go. Yes. Soup number 5, pare. Pero pansin mo, no, di ba nalalaman sa Cool Pals, soup number 5 tayo, pero Chinese version yon. Oo. Ito, very Filipino style, di ba? Tsaka pares, no? Pares, pare. Pero alam mo, bago na tayo dyan, tingnan mo natin bestseller nila. Adobong itik. Pero ako magkanin na rin ng garlic rice nila. Tikman ko muna ng wala. Sige. Parang cross between manok tsaka beef. Mm. Diba? Mas chewy. May konting lasa ng anggo.
Pero pare, I love the flavor ng pinaka dish natin. I mean, adobo siya na manamis. Tapos, medyo mag-garlic din siya. Tsaka hindi ako sanay, alam mo, hindi ako sanay sa adobong orange. Nasarap naman mantika niya. Sige, kuha ko dito. Sabaw tas karne muna. Tikman natin. Cheers. Cheers. Makasalanan. Iba, no? Iba? Kung ba? Diba marami ng klaseng kanto style pares eh. Pero itong madidistinct mo na, ay, ito yung sa gate 3. Iba, no? Oo, para siyang yung para akong nagtagaytay, yung sizzling bulal. Oo, Paps. Buttery, milky, creamy, makapal. Yung karne, I mean, yung lambot niya, may konting laban, pero masarap eh. Masarap. Nagagets ko na kahit sabaw lang ano. Sabaw lang, pare, oo. Ito yung ating soup number 5. So ito, bigyan kita ng may itlog. Ito, bigyan kita kompleto. Ito, may itlog, tsaka are. Isa ko din. Ay, totoo nga may Oo, may itlog talaga. Totoo nga yan. palang itlog pala talaga yung bayag. Ang maganda dyan, pwede mo lagyan ng extra Chili. flavoring. Oo, ako, simple lang ako eh. Gusto ko lang ng konting chili, garlic. Cheers! Cheers! Sarap. Dito mo lang legal sabihin, pare, na ang sarap kumain ng... Tsaka tanghaling tapat, pwede mong sabihin. Oo, di ba? Tanong ko sir, para sa'yo, bilang ordinaryong Pilipino na foodie, itong kinakain natin soup number 5 na pares, mapapasok ba siya sa konsepto na weird? Alam mo, hindi nga, pag kinain mo nga siya, katulad nung sa Abnoy kanina, pag kinain mo nga siya, sa concept lang, Oo. weird. Pero yung pag tinikman mo na, parang pareho ulam. Oo, ulam. diba? Sarap pa rin eh. Like, anyway, James, tapos tayo sa pares, pero hindi pa tayo tapos sa ari ng baka. Di ba? I think this is your first time. First time ko rin nakakain ng ari ng baka. na. More than once. Kasi ko na kumain ng ari. Pero, Paps, pupunta tayo ng Binondo. Doon tayo makapagsapalaran ng sinasabi nating weird Filipino food. Pwede ka ba kumain? Oo naman. Masarap naman mag-food trip sa Binondo. Panigurado, nakakain na rin kayo dito. Pero alam mo ba na merong isang kainan dito na paborito ko na bukod sa pagbibenta ng masarap na turo-turo style Chinese food, ay meron silang mga pagkain na medyo tataas yung kilay mo. Welcome to the legendary Four Seasons. Unang tanong ko, sir, nakailan po na ako sa Four Seasons. Every year, Paps, pinifeature ko sila. Pero, para lang din malinaw, para sa'yo, anong Four Seasons restaurant? Four Seasons Restaurant is a Filipino-Chinese cuisine. Fusion na siya ng Filipino and Chinese na Okay. food. Pansin ko dito, sir, kumpara sa ibang kainan sa Binondo na parang restaurant style, yung may big center table, ito parang karinderya. Saan naka-conceptualize yung parang turo-turo style? Ever since ba ganito talaga to? Yes, turo-turo. Fast food. Kumbaga, pagpasok, mabilisan. Oo. So, iba, nagmamadali. Let's say work. Oo. Tapos nagmamadali, kumain. 10 minutes. Okay. Fast, on the go. Mga authentic Chinese food talaga na hindi basta-basta lang makikita mo sa Chinese restaurant. Oo. And speaking of hindi mo basta-basta makikita, may kinain tayo kaninang Soup number soup number 5, may ari ng baka. Oo. Dito, meron din silang version pero herbal soup at Chinese soup. Saka sureball to, authentic na baka to. Baka. Hindi kalabaw, Okay. hindi rin kabayo. Okay. Sureball. Ang tanong ko, sa Chinese culture, ang ari ba talaga ng baka, like, saan ba siya sineserve talaga? Herbal soup ba talaga siya? Or like everyday food? Herbal soup lang talaga to. Kasi yung may anggo siya. Oo. So kailangan ma-clean mo mabuti, mag-isa mabuti para ma-enjoy mo. Gusto mo amoyin? Walang amo? Walang amoy? Wala gan? Awis. Oo. Pag sinabi sir na herbal soup, ano yung herbal soup? 4 to 5 kinds of Chinese herbs na lalagay natin. Pampalakas, tapos pampawala rin ng anggo. Okay. Pero bakit siya tinatawag na soup number 5? So, 5 kinds of herbs. Kaya nga, soup number 5. Yun talaga, hindi siya 5 klase ng karne. So, ibig sabihin, kahit walang kari ng baka, pwede siyang tawagin ng soup number 5? Yeah. Yan ang karaniwan. Ang galing so misconception lang din pala. Kasi tayo, bilang sa lumaki sa Pilipinas, pag sinabi soup number 5, automatic, ari ng baka. Nagsisimula ang pag-prepare ng soup number 5 sa paghiwa ng freshly delivered na ari ng baka. Then, magigisa ng malaking gayad ng luya. At saka, ilalagay ng kakaibang protina natin. Long ago, good love was hard to find. Lalagyan ng kaldo ng baboy at ang natitirang 4 spices. Hahayaang kumulo, then boom, ready to eat. Pero bukod sa ari, kumain naman tayong normal na pagkain katulad itong beef kenchi. Sa normal muna tayo, may beef kenchi tayo dito. Then ito, dito sa Four Seasons, di lang naman sila exotic food eh. Sige, diretso na ako karne pre.
Very, Kailangan mo tikman yung karne. very gadisinaw. Simula sa soup number 5 natin dito. Sige, tikman ko na ito yung ari. Sa aircon yung bayag. Sige, cheers. Kumulubot. Cheers. Ito itlog yan. Sige, cheers. Sobrang Chinese no lasa. Lasang-lasa mo yung itlog. Oo, no? Parang siyang Penoy. Yung kanina, parang yung protein ng ari tsaka itlog. Pero nalasa mo yung pares eh. Ito, baliktad, nalalasahan mo mismo eh. Ang bida talaga dito, yung Oo. soup, yung bayag. Ang complex ng lasa pare, ang bango, haluya. Tignan mo Tama, maluya. yung ari, ang lambot. Okay pala ang ari pag malambot. Pwede rin palang kainin. Hindi pala dapat lagi matigas. Okay pare, here we go. Ito na, ang most awaited mo. Finale. Feel ko pangarap mong kumain ng pagong. Turtles are consumed in China primarily due to deeply rooted beliefs in traditional Chinese medicine, where they are considered as nutritious delicacy that enhances health, longevity, and virility. At isa ang Four Seasons ay hindi mabilang sa isang kamay na mga kainan na nagbebenta nito. Nung natalo ni Shredder yung Teenage Mutant Ninja Turtles. Ito yung kinalabasan nila. Ito si Michelangelo. Seryosohin natin, Pap, kasi panigurado, magtataas yung mga kilay ng mga tao, which is hindi naman normal talaga kinakain yung pagong sa Pilipinas, diba? Pero Sir Jerry, para lang malinaw, bakit kinakain to? This peste ng mga palayan to snapping turtle yung tawag. Okay. O soft shell turtle. Okay, so legally pwede siya kainin kasi peste siya. Yes, yeah, peste. Ah, Kinakain, export. parang kailangan patayin talaga siya kasi peste nga siya. Yes, As in, marami din talaga. peste sa mga sa mga palayan talaga. Ever since pa talaga nakain sila ng pagong, ginagawang herbal soup pa talaga. Oh, ever since kasi nga ito yung balat nito is collagen. Soft shell turtle is pre, collagen. hawakan mo. This is good for the skin and good for the mga kasukasuan natin. So pwede pang skincare? Hindi. Ay, hindi, bawal. Maski, to? Good for skin. Good for skin. No, after eat. Yes. After eating. Good for skin. Kaya pala ang ganda ng skin nyo. Anyway, James, ang tanong ko sa'yo, ready ba kumain ng pagong? Sabi ko sanang hindi, pero nakakamera tayo. Ready na! Ganito ang pag-prepare ng turtle soup. At si Chef nang bahala mag-explain sa atin. Maggigisa muna tayo ng luya. Kailangan brown muna bago ilagay ang pagong. Nilagay ko na yung pagong ha. Kailangan gisado. Isang gisa. Kailangan namumula-mula yung kanyang mga katawan. Lalagyan natin ng sabaw. Yung baboy. Oh. Ito na. Tapos yan. Lalagyan na natin to gamot. Sasyo, angke, tongkoy. Lalagyan natin ng kulay. Asin. Sugar. Bitsin. Hayaang kumulo hanggang manuot ang lasa nito at mawala ang lansa ng pagong. Then boom, kahit nakakakonsensya man, let's get ready to eat. So makikita, ito pare, pakita ko sa'yo. Tingnan mo to. Di ba na yung shell kanina? Ito na yun, no? Nuhod. Ay, parang... Lambot, no? Parang, parang gulay. Parang gulay, o parang sang itim na repolyo. Meron ba ako niyan? Meron na, ayan. Gusto mo rin tikman? Sige. Tikman mo na rin to. Talaga nilagay mo lahat Oo, kaya naman tikman niya. Sige, gusto mo sabaw muna. Sige, so, Bali tayo mabigla. parang tinatakot mo. Hindi, ano masarap yan. Sige, cheers tayo. Pagong cheers. Pag yung pambagal Okay, so inaalis ko muna sa utak ko yung pagong. Okay. Para siya, pareho lang din naman nung sabaw nila. Boulder lang to. Mas maalat siya, parang mas... Parang herbal soup. Herbal soup talaga. Pero sige, ang pampa-enhance niya, meron na ditong rice wine. So, lagyan natin ng konti. Kala ko epikas yan to. Yan. So, lagyan ko rin konti. Anong purpose niyan? Pampa-flavor. Enhance ang flavor. Pampa- So, basically, suka. Hindi naman. Siguro ang gusto kong tikman yung na lang, yung beef na lang. Hindi, kailangan natin. Kailangan ko talaga to. May minsan lang naman eh. Sige, meron ako dito. Ito na yun. Nung una mo ba tinikman to, di ka naawa? Awa. Naawa ka? Oh, hesitant. May malaman din siya. Malaman din Malaman. James, are you ready? Yes. Let's- Para siyang thigh part ng manok. Let's do some pagong cheers. Cheers. Natikman ko na ito ilang beses. I'll let you describe it.
yung texture niya muna, parang ka-texture din na yung beef. Di ba? Na yung outer niya is parang chicken yung... Totoo. Yung ano, pero pag tinikman mo, parang naghahalo din yung beef and chicken. Tapos may kunting mas malansa siyang element. Kung napapansin, mas madulas siya. Kung hindi mo nga sasabing pagong to, Ay, no? Baka lang eh. baka any other ano lang. Pag tinalikod mo yung yung thigh part, o yung thigh part ng manok, parang ganun din eh. Totoo. Eh, maganda kasi dito sa ginagawa natin. Siyempre, ikaw, pupunta ka sa ibang lugar, nakakabasos naman sa culture kung hindi mo kakainin. So, mas maganda at least dito pa lang sa Pilipinas, naaaral mo na. Totoo. O yun yung maganda. Lahat ng kinain natin ngayon, sabi natin sa pananaw ng iba medyo weird. Pero somehow, hindi porket weird sa'yo, weird sa ibang tao. Pwede naman yung normal para sa'yo, weird para sa ibang tao. Di ba? Ako, katulad ako, nanonood ng wrestling. Sabi nila, ay, weird to si Chewy, mahilig sa wrestling. Peke naman yun, di ba? Parang wrestling? Yes. Ang weird mo. Oo, di ba? Pwedeng ganun. Ikaw naman, ano bang sa tingin mong weird na ginagawa mo na ano? Wala akong weird na ginagawa. Wala akong weird na ginagawa. Medyo malapot din. Yes. Talagang ang taas, ang layo ng distansya ng kay Diwata. Uy, sir. Ang hirap sa edit ito. Ano daw tawag mo dito sa Sa... Pero man, unang entry pa lang may bayag na kasama. Pateros daw yung tawag dito. Kasi? Bagsakan ng itlog. Ako, culture shock tuloy. Baka... Kayo ba, lagi kayo kumakain ng soup number 5? Hindi may laban din kayo. Wala na. Uy! Ano ba? Ano si Daddy? Ayun. Ayan si Daddy. Ayun, nani. Daddy, ikaw lagi kumakain ito? Iyan! Kaya naman, Araw-araw. lagi ka may laban dati. So, mamaya pag-uwi, no? Narinig mo yung sabi nila. Nakakamiss na rin, no? Eh, di na food block, no? Nag-iiba na yung usapan. Sa haba ba, Mami, meron kayong criteria din na dapat mas mahaba, mas maganda? Oo, something. Ilang inches po? Madalas na... Hindi na food block to, eh. Boom! Pops, dito nagtatapos ang ating Eating Weird Manila Street Food. Unang tanong ko, James, sa lahat ng kinain natin na weird Filipino street food, ano yung pinaka-natripan mo? At Weird ka ba yun? Wow! Wow! Inintay kong pakainin mo ako ng tae. Ang pinaka-natripan ko, yung bibingkang abnoy. Good answer. Kasi ang dami kong naririnig or siguro hindi lang ako masyadong nagre-research about it. Kasi pag narinig mo yon, bugok na itlog, tapos kinakain nila, niluluto pa. Paisipin mo, wala. Talagang hindi siya edible. Pero nung kinain ko, ordinaryo lang din pala. Pero siguro ngayong araw tatanungin mo ako, I'll just have to go with the Bulalo Pares na may soup number 5. Ano? Kasi parang kung, kanyari, medyo hesitant ka kumain ng soup number 5, parang yun yung best way to introduce sa ganung flavor. I mean, itong soup number 5 din nila, yung herbal soup, masarap din naman. Pero ito kasi very authentic na to, very old school Chinese. So baka pag unang tikim mo, parang, oops, teka lang, napaka-medicinal yung lasa. Pero like, kung yung quality naman dito sa Four Seasons naman, maganda yung pagpapalambot. Yung sa pagong, ganda rin ito, di malansa, di maanggo. Anyway, feel ko wala naman tapon sa episode na to. Kahit sa nating weird, lahat naman satisfy tayo. Yes, actually lahat yan babalikan ko. Anyway, James, baka may gusto ko promote, please promote it right now. Ayan, makinig lang kayo at manood ng Cool Pals at available pa rin po ang Cool Pals Comedy Special sa YouTube. 1 million views na po kami. At kung gusto nyo pong mabili ang James Upaw shirt, kung meron kayong kaibigan na James at meron kayong kaibigan na Upaw, Kalbo, ito po ang shirt na para sa kanya. Punta lang kayo sa linya-linya.ph. Yan, all in the description below. Follow na yan YouTube channel ng Cool Pass. Panoorin sa Spotify, nandun na yung link. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy kasama si James. Nagsasabi, stay safe. Good night and goodbye. Bye.